Kristiyano na tunay sa panahon ngayon, sino nga ba? Base sa Biblia. Malinaw naman ho ang pagpapaliwanag ng Biblia. Kahit saan ang gulo, makikita natin ang katotohanan. Sino nga ba sa panahon ngayon ang mga tunay na Kristiyano? Basahin ho natin ang Gawa 11:26. At nang siya ay kanyang masumpungan, ay kanyang dinala siya sa Antioquia. At nangyari na sa buong 1 taon, sila'y nakisama sa iglesia at nagsipagturo sa maraming tao, at ang mga alagad ay pinasimulang tawaging mga Kristiyano. Ayun po ang maliwanag, mga kaibigan. Malinaw ho na kasama pala sila sa iglesia, yung mga tunay na Kristiyano. Ang tanong ho, anong iglesia ba ang samahan ng mga tunay na Kristiyano? Marami ho ngayon, peke. Diba? Nagkalat yung mga peking Kristiyano daw. Ang samahang tunay ng mga Kristiyano ay yung samahan ng mga apostol. Diba? Ano ba samahan nila? Mga apostol tayo magtiwala. Sila po ang unang mga tunay na Kristiyano. 2 Korinto 1:1. Samahan nila. Si Pablo na apostol ni Kristo Jesus sa pamamagitan ng kalooban ng Diyos, at si Timoteo na ating kapatid sa iglesia ng Diyos. Yun po. Ang mga apostol, mga alagad ay magkakapatid ho sila sa iglesia ng Diyos. Malinaw ho, ang samahan ng mga apostol ay ang iglesia ng Diyos. Yun po yun. Sa iglesia ng Diyos sila ay magkakapatid. Hindi ho sa kung saan saang samahan. Ang lahong ganun. Sa iglesia ng Diyos ho, Diyos sila. Church of God sa English. Malinaw naman yun. Iglesia ng Diyos ang tunay na samahan ng mga apostol na tunay na mga Kristiyano. Di ba? Church of God yun, ang samahan nila. Ngayon naman sa ating panahon, paano tayo magiging kabahagi sa mga tunay na Kristiyano? Ano paraan? Ganito ho ang sabi ng mga apostol. Basahin po natin ang unang Juan 1:3. Sabi ng mga apostol, yung aming nakita at narinig ay siya rin namin binabalita sa inyo, upang kayo naman ay magkaroon ng pakikisama sa amin. Napakalinaw ho ang sabi ng mga apostol ng mga tunay na Kristiyano. Binabalitaan nila tayo para tayo ay makisama sa kanila, di ba? Makikisama lang tayo sa kanila, sa mga apostol. Walang sino man ang may karapatan na magtayo ng sarili niyang samahan. Ngayon, kung marami dyan nagtayo, sigurado piki yan. Hindi tunay na mga Kristiyano ho yan. Mga mapagpanggap lang yan. Mga manloloko lang yan. Tiyak ho yun. Sigurado yan. Ay, mga apostol lang may sabi. Makikisama na nga lang sa kanila. Ang samahan nila ay iglesia ng Diyos. Hindi ho iglesia ni Kristo, hindi ho Sabadista, hindi ho Saksi ni Jehovah, hindi Mormons, hindi Katoliko, walang ganun. Ang samahan ng mga apostol, ng mga tunay na Kristiyano ay iglesia ng Diyos. At sa panahon ngayon ay tayo ay makikisama lamang sa kanila. Yun ang binalitan nila, kaya nga nakarating ang Biblia sa atin. Huwag ho tayong paluloko mga kababayan, mga kaibigan. Marami ho nagkalat ng mga maling relihiyon, mga peking Kristiyano, mga manloloko ho yan, mga born again, mga baptist, nako po, napakatindi ng panloloko ng mga yan. Hindi raw makapagligtas ang relihiyon. Hindi naman nila naiintindihan kung anong religion. Hindi daw makapagligtas, di ba? Ay yung tinutukoy nila yung samahan na relihiyon,
Kasi gusto nila sa kanila sasama. Sa born again o kaya sa baptist. Eh, religion din yun sa kanila eh. Tingnan mo, pag nag-fill up sila ng form, religion, nilalagay nila baptist o kaya born again o di religion din. Panluloko nga, panluloko talaga. Kaya mga kaibigan, marami kayong masasalungan na ganyan. Basta ang katotohanan, ang samahan ng mga tunay na Kristiyano, Iglesia ng Diyos, pangunahin na dyan ang mga apostol. At ang anyaya ng mga apostol ay makikisama na lang tayo sa kanila. Walang sino man na pwedeng magtayo ng sarili niya. Walang ganun. Dahil ang sinusunod ng mga apostol ay ang Panginoong Jesucristo. Inutusan sila upang mangaral. Basahin po natin ang Mateo 28:19 hanggang 20. Dahil dito, magsiyaon nga kayo at gawin ninyong mga alagad ang lahat ng mga bansa na sila'y inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Na ituro ninyo sa kanila na kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na iniutos ko sa inyo at narito ako'y sumasa inyong palagi hanggang sa katapusan ng sanlibutan. O di ba maliwanag yan? Inutusan ng mga apostol. Sila ang mangaral, magturo. Pero mo hanggang katapusan na yun ng sanlibutan yung sinasabi. Kaya hindi pwede yung ibang mga pastor lang yung nagtuturo ng sarili nila. Hindi pwede yun. Dapat turo ng mga apostol. Dahil galing kay Kristo mismo yun. At hanggang sa katapusan na ng sanlibutan yan. Hindi na pwedeng baguhin yan. Ang itinuro ng Panginoon Jesucristo sa mga alagad niya, sa mga apostol, ay Iglesia ng Diyos, ang samahan. Yun ang pinasulat sa kanila. Yun ang ibinalita ng mga apostol. Yun ang samahan nila, is Iglesia ng Diyos. Church of God. Hindi kung ano-ano. Yung pang maliwanag mga kaibigan. Kaya ho tayong paluloko talaga sa mga manluloko ng mga relihiyon. Mga mapagkunwari mga Kristiyano. Mga PK naman. Ang tunay ho, nasamahan ng mga tunay na Kristiyano ay Iglesia ng Diyos. Sa English po ay Church of God. Magmi-member na lang ho tayo doon. Yun ang sabi ng mga apostol. Yung pang maliwanag. Kaya tama yung MCGI. Members, Church of God International. Bakit international? Kasi sa lahat nga ng mga bansa magkakaroon ng membro. O di international yon. Tama yun. MCGI.